ginataang kaong for today's merienda. At dini nga po sa barangay San Nicolas, General Luna, Quezon, sa Bayang May Puso, matatagpuan natin ang puno ng kaong. Kami nga po ay nagpasama kay tatay at mapunta nga po kami sa sukalan at doon nga po nakatanim yung kanyang mga kaong. At nagdala na nga din po siya ng kawit at saka po ay suklot dahil nga po ay napakatataas ng puno ng mga kaong. At napasubo na nga rin po tayong pumunta sa gubat. Ay ho, sana'y wala din ng malalaking anaconda. At pag nga po mahihirap ang aking mga vlog, kagaya nga po na rin ay talaga namang pong nakasuporta ang aking kuya. At kahit nga po yung iba ko pang mga kapatid ay talaga namang full support sa mga inagawa ko, kaya talaga namang pong nakakataba ng puso. At gana rin nga po kataas yung puno ng kaong, kailangan po talaga ng kawit. At hindi po talaga siya kayang kawitin ng isang bugkos, kaya po ang ginawa ay isa-isang kinawit. At dahil nga po kasama ko ang supportive kong kuya ay di ako'y may tagapulo. Ang problema nga lang po din sa kaong ay talaga namang pong sobrang kate. Kaya nga po pag mangunguha kayo na rin ay magasuot po kayo ng jacket at magasuot kayo ng mga gloves. At ang makati nga po din ay yung kanyang dagta ay talaga namang pong sa sobrang kate ay talaga namang mapapahindoy ka. Pero ang nangyari nga po sa akin ay nagsugat yung aking mga braso dahil nga po sa sobrang kate, kinamot ko ng kinamot. Pero ang nakakawala po talaga ng kate nito ay yung maligamgam na tubig, tapos ay alagyan mo ng suka. Tapos po ay yun ang inyong agawing panghugas para nga po ay mawala ang mga kate. At nagapasalamat nga din po ako kay tatay na kahit gaano kataas at kahirap kumuha ng kaong ay talaga naman pong kami ay sinamahan. Tapos nga po ay anong katipa ay ano na are, ay talaga naman pong hindi biro talaga ang kumuha ng kaong. At habang nagasakay nga po kami ng kaong sa aking motor ay nakita ko nga po aring mag-asawa ni Ate Julie ay makamatagal ko na po aring hindi nakikita. At dini nga po namin asakay ng kuya ko yung pinanguha naming mga kaong. Ang pangalan nga po na ring aking sasakyan ay si Bunso. Nice to meet you po mga ka-friendsi. Lagi nyo na po akong makikita dito sa vlog. At pagkadating ko nga po sa bahay kubo ay isinalang ko na nga po yan sa malaking kawa. Ay dini na nga po natin arialutuin para po ay maluto lahat. At dahil nga po medyo marami-rami itong atanggalin natin sa tangkay ay nagpatulong na nga po tayo sa aking inay. Ay para po ba yan naman ay makamadali kaming matapos. At pag nga po inataga natin isa-isa ay medyo natalsik ang kanyang dagta, kaya po talaga namang makamakati. Dahil nga po napuno na natin yung malaking kawa ay atin na po yung lagyan ng 2 timbang tubig. At lagyan nga po natin ng dahon ng saging sa ibabaw para po ay hindi sumingaw. Ay hindi naman po problema ang panggatong dini at nasa paligid lang ang mga malalaking palapa ng nyug. At dahil nga po medyo matanda-tanda na yung ating nakuhang kaong ay 2 oras nga po natin yung pinakuluan. At para nga po mabilis nating maahon yan ay atin na nga po yung pinala. Ay awang ko na lang sa iyo pag hindi ka natapos agad. Ay ho. At atin naman po yung hiwain para nga po ay matanggal na natin yung kanyang laman. At yung nasa loob nga po na nakikita natin, yan nga po yung inabili nating kaong. At pag medyo bata-bata nga po yung kaong ay pag pinislit mo ay nalabas agad yung kaong. At pag nga po medyo matigas-tigas na yung kaong ay kailangan na nga po natin gamitan niya ng kutsara para po ay masungkit. At dahil nga po medyo marami-rami din aring ating asungkitin ay nagpatulong na talaga po ako sa aking nanay. At para nga po kami ay mabilis matapos, siya nga po ang tagahiwa, ako po ay tagasungkit ng kaong. Ay makamainip ang pagtanggal ng kaong. At pag nga po natanggalan mo yan ng balat ay ganyan nga lang po kadami yung isang kawang kaong kanina. At atin nga po muna yung hugasan bago natin iluto. At lagyan na nga po natin yan ng gata ng niyog. At para nga po magkalasa, lagyan din po natin yan ng asukal. At intayin nga lang po natin yung kumulo. At pag kumulo nga po yan, ilagay na nga po natin yung ating langka. Para nga po mas lalong sumarap, lagyan din po natin ang lahok na sago. Ay hindi na nga po natin nilagyan yan ng dahon ng pandan dahil nga po sa langka palaang ay makamabango na. At ayan na nga po, pagkalipas ng ilang minuto ay luto na ang ating ginataang kaong. Yung iba po nito inalagyan laang ng asukal ay ayos na ayos na. Kaya naman mga ka-frenzy, ano pang inaintay natin dyan? Sakmala na! Ay makamasarap man din nga ni. Kaya naman mga ka-frenzy, kung nagustuhan mo nga po itong bidyong ito, pa-like and share na lang po. Maraming salamat!